So ito na mga kapatid, bansang China nakakarma na daw po mga kababayan. Balitang-balita po ito ngayon mga kapatid sa mga international media. At ito na mga kapatid, ito na po ang resulta sa pagiging mayabang, pagiging ganid at pagiging bully ng bansang China mga kababayan. Dumadaan sila ngayon mga kapatid sa napakatinding krisis sa kanilang ekonomiya. At ayon pa nga dito sa balita mga kababayan, ito na daw po yung pinakamatinding krisis na pinagdadaanan ngayon ng bansang China. At hindi lang yan mga kapatid, marami na rin mga factory ngayon dyan sa bansang China mga kababayan ang nagsasara po dahil dito sa ongoing na trade war ng Amerika at China. At kaliwaan na rin daw ngayon mga kababayan itong mga kaguluhan na nangyayari dyan ngayon sa loob ng bansang China mga kapatid dahil po marami pong mga Chinese mga kababayan ang nawalan ng trabaho matapos magsara itong mga kumpanya mga kapatid na tinamaan po ng trade war ng Amerika at ng bansang China. Ito na mga kapatid ang kinakatakutan na araw ng bansang China. Ang bumagsak ng lubusan mga kababayan itong kanilang ekonomiya. Pero bago ang lahat mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kapatid, nagbabalik po para sa panibagong update at inaanyayahan ko po ang ating mga bagong viewers dyan na hindi pa nakapag-subscribe, na mag-subscribe na po kayo, at paki-turn on na rin yung ating notification bell dyan para maging updated kayo sa bawat video na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. And paki-like na rin yung ating video ngayon mga kababayan para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na ang balita mga kababayan. Sabi dito, China Economy Crisis. Nako. Sabi dito mga kapatid, sa ngayon, dumadaan ang China sa isa sa pinakamalaking economic challenges nito. Ito ay dahil sa halo ng internal problems at external pressures na unti-unting nagpapabagal sa kanilang pag-unlad. Nako mga kababayan, nakakarma na talaga ang China mga kapatid. Ito mga babae itong apat na ito yung isa sa mga dahilan kung bakit bumabagsak mga kapatid ang ekonomiya ng bansang China. Dito muna sa number 1. Sabi dito, trade war with the US. So ito yung pinaka-trending ngayon mga kapatid na kahit saan pahayagan ay binabalita po ito. Ito nga ang nangyayaring trade war ng Amerika at China kung saan nagtatagisan sila ngayon mga kababayan sa kanilang mga taripa na pinapataw sa bawat produkto ng kanilang mga bansa. Kanya nga lang mga kababayan, ito po ang hindi na-anticipate ng bansang China na habang matigasan siya dito mga kapatid sa bansang Amerika, nagba-backfire po ito mga kababayan sa mga pabrika at kumpanya mga kapatid dyan mismo sa loob ng bansang China. Ito, basahin natin. Sabi dito, noong April 2025, nagpatong hanggang 145% na tariff ang US sa mga Chinese products. Kaya gumante ang China ng sariling tariff na aabot sa 125%. So hindi nagpatalo ang China mga kababayan. Sabi dito, dahil dito, bumagsak ang export orders. Dito na nagsimula mga kapatid. Dahil daw dito sa pakikipagmatigasan ng bansang China, na kung saan imbes kausapin ng Amerika mga kapatid ay gumanti din ng tariff na aabot sa 125%. Dahil dito mga babae sa ginawa ito ng China, bumagsak ang kanilang export orders. Humina ang factory output at nagresulta, ito ang backfire mga kapatid sa pagiging mayabang ng China. At nagresulta sa pagsasara ng mga pabrika at mass layoff. Kaya ngayon mga kababayan, sa bansang China po mga kapatid, kaliwaan po ang kaguluhan dahil marami pong mga Chinese ngayon ang nagpoprotesta mga kababayan dito kay Xi Jinping. Kasi nga mga kapatid, dahil sa kanyang kayabangan, maraming mga Chinese ang nawalan ng trabaho dahil nag-lay off po mga kababayan yung kanilang mga kumpanya na pinapasukan. At ang mas worse pa doon mga kapatid, yun nga, may mga kumpanya na nagsara dahil hindi na kinaya itong nangyayaring trade war ngayon ng China at bansang Amerika. Dahil sa kayabangan ni Xi Jinping mga kapatid, nagsuffer po yung kanilang mga kababayang mga Chinese. Nako. Ito mga kapatid, pangalawa, real estate crisis, isa pa to.
Ang pagbagsak ng malaking developers tulad ng Evergrande ay malaki, no? Ang epekto, ang dating 24% na contribution ng real estate sa GDP ay bumaba, no, sa 19% by 2024. Dahil dito, naapektuhan ang kita ng local governments at nabawasan, no, ang investors confidence, dahilan para lumala pa ang economic slowdown. Nako, mga kababayan. Sino ba naman kasi ang gaganahang mag-invest pa, mga kapatid, ano? Diyan sa bansang China. Kung alam mo namang yung bansa na yan, maraming galit din ng mga bansa dahil sobrang abusado. 'Di ba? Ganon kasi yan, mga kababayan. Kung ako, no, kung ako dayuhan at gusto kong mamuhunan, gusto kong magkaroon ng mga ari-arian dun sa bansang China, syempre ang titingnan ko muna, mga kapatid, dito bang bansa na to safe to? 'Di ba? Itong bansa ba na to malayo ba ito sa gulo? Pag bumili ba ako dito ng mga real estate properties, safe ba, no? Hindi ba ito matutunaw, no? Wala bang mga missile na babagsak dito later on? 'Di ba? Dahil diyan, mga kababayan, sa ginagawang pambubuli at kayabangan ng bansang China, mga kapatid, humina yung kanilang real estate mga kababayan, no? Yung kanilang real estate business, no? Kasi nga wala nang gaanong tumatangkilik, mga kapatid. 'Di ba? Yung mga tao mismo sa kanilang bansa, mga kababayan, takot bumili, no, ng mga high-end na mga real estate properties kasi nga, mga kapatid, nakikita nila na baka later on magkagera, no, dahil may mga kabulastugan na ginagawa itong ating presidente, no. Sayang lang yung pera natin na i-invest diyan sa mga real estate properties na yan. Kung kaya't, mga kapatid, no, ito po ay nagresulta sa economic slowdown ng bansang China, dahil nga wala nang tumatangkilik gaano, mga kababayan, no, sa kanilang mga produkto, no, sa kanilang mga real estate properties. Biruin nyo, no, from 24%, mga kapatid, naging 19% na lang last 2024, no. So maaring bababa pa yan, mga kababayan, habang tumataas itong tension ngayon sa pagitan ng China at Taiwan, no. Maaring bababa pa yan, mga kapatid, dahil panigurado niya, no, kung sakali mang magkaroon talaga ng giyera, no, sa pagitan ng Taiwan at bansang China, mga kababayan, talagang marami din mga bansa talaga ang mangingialam, tulad ng bansang Amerika. At ang mas worst dyan, mga kapatid, targetin itong mga itong mga main city ng bansang China, na kung saan diyan kadalasan, mga kababayan, yung kanilang mga real estate properties. Yan yung tinitingnan ng mga investors bago sila mag-invest ng ng mga real estate properties dyan. Tinitingnan muna nila, ito ba magtatagal ba to? Hindi ba to dadaanan ng missile? 'Di ba? Kaya yung mga lokal ngayon, mga kapatid, na investors dyan sa China, hindi na rin talaga tumatangkilik dahil nakikita nila na parang hindi maganda yung patutunguhan ng ating bansa. Parang magkakagera anytime soon. 'Di ba? Kaya yun, ang resulta, bagsak. Ito pa, number 3, demographic challenge, no. Isa pang problema ay tumitinding aging population. Bumaba ang bilang ng mga working age people habang dumarami ang retirees, no. By 2050, mas kaunti, grabe yung prediction to By 2050, mas kaunti na ang workers para suportahan ang mga retirees na magdudulot ng pressure sa ekonomiya at social service. Nako, mga kababayan, no? Siguro, mga kapatid, kung mangyari man yan, itong mga DDS siguro na mga pro-China, siguro isa sila, no, sa mga magkakaroon ng trabaho diyan. 'Yun kung hindi pa madurog ang bansang China, mga kababayan. Dahil, mga kapatid, kung itong bansang China makikipag-engage to sa gera, mga kapatid, talagang madudurog yan, no? Baka hindi na abutin niya ng 2050, mga kapatid, 'di ba? So sabi dito sa pang-apat, mga kababayan, weak domestic consumption. Ito, mga kapatid, ito po talaga, isa po talaga ito sa mga factor na pwedeng magpabagsak, mga kababayan, no, sa ekonomiya ng isang bansa. Sabi dito, kahit may kaunting increase sa holiday spending nitong May Day,
mababa pa rin ang consumers confidence, no. Maraming tao ang hindi pa rin bumabalik sa pre-pandemic spending habits, no. Ang mga sektor tulad ng sinihan at service ay naka-experience ng revenue drop, no. At ang service ng PMI ay bumabagsak sa 50.7, hindi ko na alam to eh. Pinakamababa sa 7 buwan. Ito mga kapatid, para bigyan ko kayo ng konkretong dito sa weak domestic consumption, bigyan ko kayo ng konkretong example. Ang ibig sabihin ng mga kababayan, tulad dito sa atin, Jollibee, no? Halimbawa, gawin ito example yung Jollibee. Sa isang lugar, merong Jollibee, no? Merong Jollibee mga kababayan. Ngayon, syempre, alam naman natin mga kapatid kung ano ang business ng Jollibee, pagkain, di ba? Ngayon mga kapatid, kung sa isang lugar, marami po ang walang trabaho or biglang tumaas yung unemployment rate mga kababayan, sa nasabing lugar kung saan nandyan din po nakatayo ang Jollibee mga kapatid, ang matinding epekto nito sa nasabing establishment, no, tulad nitong Jollibee, ay kawalan ng kita. Kasi nga mga kababayan, kung mataas ang unemployment rate, no, sa isang lugar, no, ibig sabihin mga kapatid, walang kita yung mga tao dyan. Ngayon, paano sila makakabili ng mga produkto na binibenta ng Jollibee mga kababayan kung sila mismo wala din silang kinikita? Saan sila kukuha ng pambili? So, may domino effect yan mga kapatid. Ngayon, pag walang kita ang Jollibee mga kababayan, wala din silang gaanong buwis na mababayaran mga kapatid sa gobyerno. Di ba? Ganon yung cycle niyan mga kapatid. Habang kumikita yung isang establishment, no, lumalaki din yung buwis na binabayaran niya. Depende doon sa laki ng kinikita niya sa loob ng isang buwan, no? Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, kung sa isang lugar mataas ang unemployment rate, no? Ibig sabihin niyan, walang kakayanan, walang capacity yung mga tao, no, na bumili ng mga produkto na binibenta ng Jollibee. Meron man sigurong iba pero hindi pa rin yan yung numbers na inaasahan, para masabi mong tawag nito, maganda yung takbo ng negosyo ng Jollibee sa nasabing lugar. Kasi nga mga kababayan, hindi talaga gaganda ang takbo ng nasabing establishmento na yan kung mataas ang unemployment rate. Kasi nga, yung mga tao dyan, walang pinagkukunan ng pera eh. 'Di ba? Alam naman natin mga kapatid na trabaho talaga ang main source of income ng mga Pilipino. 'Di ba? So yun yung concrete example mga kapatid sa tinatawag na domestic consumption. 'Di ba? Walang pag mahina ang kita ng mga tao, or tawag nito, may pangamba ang mga tao na tawag nito, magkakaroon ng kaguluhan later on, 'di ba? Yung mga pera nila nire-reserve nila, talagang maaapektuhan mga kababayan yung mga establishmento. Kaya sabi dito mga kapatid, no, sabi dito, maraming tao ang hindi pa rin bumabalik sa pre-pandemic spending habits nila. 'Di ba? Yung mga tao dati na malakas gumasto sa kanilang mga luho, hindi pa rin bumabalik mga kapatid. Dahil merong pangamba pa rin sila na baka later on magkaroon ng crisis, magkaroon ng gera, 'di ba? Kailangan nila ng pera, kailangan nilang magpondo ng pera pambili doon sa kanilang mga pangangailangan, no? Just in case lang may mga gera, 'di ba? Yun mga kababayan ang ibig sabihin ng weak domestic consumption. At pag yan mga kapatid na i-experience yan, hindi lang sa China, no, pag dito sa Pilipinas, no, pag na-experience yan mga kababayan ng mga lugar dito sa Pilipinas, talagang maaapektuhan din mga kapatid ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kaya nga ina-address yan mga kababayan, isa yan sa importanteng ina-address ng presidente, yung unemployment rate na yan. Dahil pag tumaas yan mga kapatid, pag tumaas yan, mauuwi sa marami ang numero ng mga taong naghihirap, 'di ba? Pag maraming mga Pilipino ang naghihirap mga kababayan, no, hihina po ang mga hihina po ang mga negosyo dito sa Pilipinas dahil pag mahirap ka, ano nga ba naman ang ipangbibili mo sa mga produkto, no, na binibenta diyan sa mga kalye nyo. Tulad nga sabi ko sa Jollibee, 'di ba? Paano ka makakabili ng chicken joy kung wala ka naman trabaho? Nako. So sa ito mga kapatid, no, merong ginawang policy response itong bansang China, hoping, no, na ma-survive nila yung kanilang bansa. Sabi dito, bilang tugon, naglabas ng mga hakbang ang Chinese government gaya ng pagpapababa ng interest rate at reserve requirements ng mga bangko, no, para pasiglahin ang lending at economic activity. Pero hindi pa tiyak kung magiging sapat ito para
no, para makabawi ang ekonomiya. 'Di ba, mga kababayan? Hindi talaga magiging sapat 'yan, mga kapatid, kung ako ang tatanungin, no. Maglulustay lang sila ng pera diyan, pero mga kababayan, wala eh. Kung takot ang mga Chinese, no, yung mga lokal sa kanila, takot na mag-invest, no, sa mga real estate properties nila, no, takot gumastos dahil iniipon ang pera nila dahil para sakaling magkagera, may pambili sila ng mga tawag nito, mga pagkain, ano, na pwede nilang baunin kung sakali may gera, 'di ba? Wala talagang mangyayari, mga kapatid, sa ekonomiya ng China, 'di ba? Takot ang mga tao eh. Takot sila magbitaw ng pera. Yung pera nila, di natin alam, piniprepare na lang nila, no? Kung sakali may declare na gera eh, baka doon na lang nailabas yung mga pera nila at ibibili na lang nila ng kanilang mga pagkain, 'di ba? Yun mga kababayan. Kaya ito ngayon, ano, nakakatuwa. hindi naman tayo gano'n kasama, mga kapatid, pero 'di ba? Nakakataas lang ng confidence, mga kababayan, na makita, no, na itong bansang nambubuli sa atin ngayon nakakarma, mga kapatid. 'Di ba? Gano'n talaga eh. Masyado kasi kayong ganid eh. At ang mas worst dito, mga kababayan, ano, itong itong trade war nila sa Amerika, mga kapatid. Pag ang China talaga tuloy-tuloy sa pagmamatigas nila, mga kababayan, malaki talaga ang tsansa, mga kapatid, na tuluyang babagsak itong bansang China na hindi dumadaan sa gera, mga kababayan, na pisikal, no. Dito pa lang sa trade war na ito, mga kababayan, kaya pong durugin dito ang bansang China, mga kapatid. At talagang balik talaga, no, sa kahirapan itong bansang China, mga kababayan. Anyway, mga kapatid, hanggang dito lang itong video natin. Ano, kung nagustuhan niyo po ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin, mga kababayan, ng ating video, ano, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan sa inyong mga opinion. Hanggang dito na lang. Adios.